Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Grade 4 student patay matapos umanong magpa-deworm sa Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martres sa Cavite. Magnitude 5.4 na lindol, yumanig sa Claveria, Masbate. Pagdaloy ng uson na obserbahan sa Mayon Volcano. Binabantay ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Naging bagyo na sa MBC TV Sports. Alex Ayala, Balik Pilipinas matapos ang makasaysayang kampanya sa Wimbledon. At sa showbiz pattern, Epi Quezon, pinasalamatan ng driver na nagbalik ng kanyang naiwang cellphone. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Patay ang isang grade 4 student matapos ang deworming activity sa Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martres City sa Cavite. Ayon sa Department of Education, nagsagawa ng routine deworming activity ang eskwelahan noong July 2 kasama ang City Health Office. Ilang estudyante ang sumama umano ang pakiramdam at kinabukasan July 3, isinugod ang nasabing grade 4 student dahil sa pagsusuka. Base sa inisyal na medical findings, nasawi ang bata dahil sa impeksyon na nauwi sa septic shock. Nagpahayag naman ang school administration ng pakikiramay sa pamilya ng estudyante. Tiniyak nito na magbibigay ng karampatang tulong o suporta sa mga naulila. Trahedya naman ang sinapit ng mag-asawang ito sa Bacolod City matapos mauwi sa pananaksak o pagkasawi ang kanilang pag-aaway. Ang mga pangyayari tinutukan ni Rex Cantong. Pawang idineklarang dead-on-arrival sa ospital ang isang miyembro ng Philippine Army at asawa nito matapos umanong saksakin ng kanyang biyanan sa Purok Tilapia, Barangay 3, lungsod ng Bacolod. Ang Philippine Army na namatay kinilala na si alias Erwin, 29 anyos, aktibong naka-duty sa 11th Infantry Battalion ng Philippine Army. Habang ang asawa nito ng biktima ay si alias Leonora, 26 anyos, pawang mga residente ng nasabing lugar na sinaksak din ng ama ng nasabing Army. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Kunan Kadayan, Station Commander ng Bacolod City Police Station 2, mayroong kumusyon sa pagitan ng mag-asawa hanggang nauwi sa matinding pagtatalo na baril mismo na sa ulo ang nasabing Philippine Army habang sinaksak din ng ama na si Edwin ang asawa na si Leonora. Sa ngayon patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing krimen habang Glock 17 ng 9mm pistol ang na-recover ng kapulisan at patalim sa ngayon sa custody ng Police Station 2 ng Bacolod City Police Office. Para sa MBC TV Network News, ito si RH 46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakasuhan na ang driver ng SUV na sangkot sa hit-and-run incident sa Mandaluyong City. Lumalabas sa investigasyon na pag-aari ng isang malaking negosyante ang sasakyan at tirangka umanong daanin sa pera ang naturang issue. Naritong report ni Edniel Parosa. Isang pribadong negosyante at hindi miyembro ng Kamara o kahit sino sa gobyerno ang may-ari ng Toyota Land Cruiser na sangkot sa hit-and-run incident na ikinasawi ng isang babaeng angkas at ikinasugat ng 25 anyos na motorcycle taxi rider sa Ortigas Avenue, lungsod ng Mandaluyong nitong Hulyo 10.
Kinumpirma sa DZRH News ng isang mapagkakatiwalaang source na harap ang kampo ng may-ari at sangkot na driver sa ipinatawag na pagdinig ng Land Transportation Office sa darating na Hulyo 16. Kabilang sa mga magiging sentro ng investigasyon ng ahensya ay kung bakit tinakpan ng plaka at conduction sticker ng sasakyan na masangkot ito sa naturang insidente. Nakarating kasi sa LTO ang report ng DZRH News na tinapalan ng logo ng House of Representatives ang conduction sticker na SUV habang binalot din ng dyaryo ang plaka nito bago baklasin ng mga nag-imbestigang tauhan ng PNP Forensic Group. Dito tumambad ang special plate SSS-11 na hindi umano pag-aari ng isang taga-gobyerno at sa halip pwede rin i-request na isang pribado. Sa naunang anunsyo ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, maaring maharap sa reklamang tampering of authorized motor vehicle license plates and or third plate sticker, reckless driving at improper person to operate a motor vehicle, bukod pa sa ibang paglabag ang mga nasa likod ng nasabing sasakyan. Kasabay nito, isa na ilalim sa alarma ang naturang sasakyan at pinatawag din ng 70 araw na preventive suspension ang sangkot na driver. Sa update sa DZRH, Nabandaluyong City Police Chief, Police Colonel Reynan Patam, nainquest na nila nitong Sabado ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to property habang nararatili sa kanilang kustodiya. Pero ayaw pa niyang magbigay ng pagkakakilanlan ng suspect dahil sa umano'y data privacy. Gayunman, kinumpirma ng hiwalay na source na 20 anyos na anak na may-ari ng SUV ang driver sa insidente. Tinangkaw mo rin itong tumakas na makasagasa, ngunit swerteng naharang ng otoridad sa lungsod ng San Juan nang bumigay ang harapang bahagi ng kanyang sasakyan. Sabi pa ng source, sinubukang gumamit ng pamilya ng suspect ng padrino upang aregluhin ang kaso sa LTO, pero sinopla ito ng liderato ng ahensya. Nakausap na rin ng DZRH ang pamilya ng TNVS rider na nagpapagaling pa rin sa ospital dahil sa tinamong bleeding sa kanang bahagi ng utak. Kinumpirma nila na nakipag-ugnayan na sa kanila ang mga representante ng nakabangga. Pero nangangamba pa rin umano ang pamilya na makalusot sa batas at gastusin sa ospital ang naturang suspect. Bukod kasi sa bata pa ang biktima, buntis din umano ang kanyang misis at mayroon silang anak na magpipitong taong gulang pa lamang sa susunod na buwan. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Claveria Masbate kaninang umaga. Ayon sa FIVOX, may lalim na 6 kilometro ang lindol na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region at Quezon Province. Naramdaman ang intensity 3 sa Legazpi City sa Albay, Bulan, Donsol, Huban, Magallanes at Sorsogon City sa Sorsogon. Kasalukuyang naitatala ng FIVOX ang may hinang aftershocks. Samantala, naobserbahan din kaninang umaga ang pagdaloy ng lava dulot ng effusive eruption sa pagitan ng alas 6:31 at alas 6:46 ng umaga. Sinundan niya ng maikling pagbubuga ng lava bandang alas 9 na nagdulot ng pagbubuga ng abo. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon na patuloy ang pag-aalboroto sa ika-189 na araw. Samantala, nailatag na ng prosecution ang lahat ng ebidensya nito para sa Article 4 ng impeachment trial na tumutukoy sa umano'y pagbabanta ni VP Sara Duterte kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panayam sa 2x2 sa DZRH, sinabi ni Attorney Benjamin Tolosa Jr., counsel to the prosecutors at a legal spokesperson na tagumpay para sa prosecution ang unang linggo ng paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ayon pa kay Tolosa, maliwanag na ring napatunayang authentic ang video na kanilang iprinisinta kaugnay ng kasong grave threat sa laban kay VP Sara. Dagdag pa niya, ginamit din ng mismong depensa sa kanilang cross-examination ng video na iprinisinta ng witness ng prosecution na si NBI Senior Agent John Mark Calilo. Sa aming palagay, maliwanag na ho ito. No? Wala nang question ngayon dun sa authenticity ng video dahil maalala ho natin, on cross-examination, ginamit nila yung sariling video na pinakita ni Agent Calilong, no? Which means they're conceding its authenticity. Mas bukod pa ho dito, sariling abogado ho for defense, no? Nung tinanong sila tungkol dito, inamin na din naman nila yan. Sa mundo ng tennis, balik Pilipinas si Filipina tennis ace Alex Ayala matapos ang kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon. Ang mga pangyayari sa report ni Matchpoint, Millie Borja.
Nagbalik sa Pilipinas si Filipino tennis star Alex Yala matapos ang kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon bago muling sumabak sa hard court season bilang paghahanda para sa US Open. Dumating ang 21-year-old tennis ace sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA noong linggo kung saan siya ay sinalubong ng mga opisyal mula sa Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission at Philippine Tennis Association. Mananatili si Yala sa Pilipinas sa loob ng ilang araw para sa nakahandang homecoming activities, kabilang ang media engagements at meet and greet sa kanyang mga taga-suporta bago muling bumalik sa international tour. Sa Wimbledon, naging kauna-unahang Pilipino na umabot sa round of 16 ng singles competition si Yala, kabilang sa kanyang kampanyang panalo laban sa defending champion na si Iga Swiatek sa ikatlong round bago siya napigilan ni Jasmine Paulini sa round of 16. Pagkatapos ng kanyang maikling pagbisita sa Pilipinas, muling sasabak si Yala sa WTA 1000 National Bank Open sa Canada sa susunod na buwan bago lumahok sa US Open, ang huling Grand Slam tour ng taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa aming pagbabalik, kapag lilitis kay Vice President Sara Duterte, iminumungkahing gawing umaga. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Para po sa ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes, ganap nang naging bagyo ang binabantayang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility at nasa tropical depression category. Huling namataan ng bagyo na may international name na Haishen sa layong 1,265 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometro bawat oras, bugsong aabot sa 70 km per hour habang kumikilos west-northwestward sa bilis na 30 km per hour. Sa ngayon, wala naman itong direktang epekto sa bansa, ngunit may tsansa na pumasok sa PAR mamayang gabi o bukas ng umaga at tatawaging Bagyong Josie. Samantala, southwest monsoon o habagat pa rin ang nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, ngunit asahang hihina rin simula bukas. Inireklamo naman ng panggagahasa ang isang 33 anyos na TNVS driver ng biktimang 19-year-old na senior high school student sa Quezon City. Ang mga pangyayari tinutukan ni Val Gonzales. Nagpasaklolo sa grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP ang isang senior high school student na umano'y hinalay ng tsuper ng InDrive Transport Network Company sa salaysay ng 19 anyos na biktima. Sa loob mismo ng itim na Toyota Avanza isinagawa ng 33 anyos na TNVS driver ang pangahalay. Sabi ng estudyante kay LCSP Funding President Atty. Ariel Linton, nangyari ang pangahalay noong madaling araw ng Mayo 8. Ipinara daw mano ng natukoy ng driver ang sasakyan sa madilim na bahagi ng New York Street, corner Imperial Street, Cubao, Quezon City. Lumalabas sa investigasyon na nag-book sa InDrive app ang biktima mula sa kanilang bahay sa Quezon City noong gabi ng May 7 patungo sa isang party sa BGC sa Taguig City. Sa daan pa lamang ay napansin daw ng biktima na marami ng mga tanong na pang-personal ang TNVS driver hanggang sa i-end umano nito ang booking pagsapit pa lamang sa East Avenue, Quezon City dahil maririnig daw ng InDrive TNC ang kanilang usapan. Sabi ng biktima, nang maiatid siya sa BGC, ay pinayuhan daw siya ng driver na mas mabuti kung siya na lamang daw ang sakyan nito pag-uwi dahil delikado sa kalsada. Pinakinggan ito ng estudyante, kaya nagpalitan sila ng cellphone number. Matapos magahas at magsumbong sa InDrive ang biktima, pinatawan ng suspension order ang driver suspect na nangangatwiran ng estudyante raw ang siyang nagbigay ng motibo. Ayon kay Atty. Ariel Linton, sa ngayon ay naisampanan nila ang kasong kriminal sa Quezon City Prosecutor's Office habang ngayong araw ay sasampa naman ng LCSP ang administrative case sa LTFRB maging sa tanggapan ng Land Transportation Office. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Iminungkahi ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na ilipat sa umaga ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula sa pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. Ang mga detalye ihahatid ni Raymond Dadpaas. Ngayon pa lamang ay dapat magkaanda na ng impeachment court ang pagbabago sa kanilang schedule ng hearing kapag nagsimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27. Ayon kay Senador Francis Cheese Escudero na siyang presiding officer ng impeachment court, iminungkay nito na baguhin ang schedule ng impeachment trial. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, binanggit ni Escudero na kanya nang inirekomenda na gawin ang impeachment trial ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Miyerkules. Ito'y sa oras na magbukas ng sesyon sa araw ng State of the Nation Address Usona ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Pagdating ng alas 3 ng hapon ay balik ang regular session ng Senado. Ang araw ng Huwebes ay ilalaan para sa mga hearing ng iba't ibang komite lalo na kapag dumating ang 2027 national budget na siyang pinakamalagang batas na dapat aprubahan ng Kongreso kada taon. Pagdating ng hapon ay kung walang mahalagang agenda ay maaaring suspindihin ang sesyon at bigyang daan ng pagdinig sa mga isinusulong na panukalang batas o kaya ay ang pambansang budget. Sa ngayon ay Lunes hanggang Miyerkules ang impeachment trial mula alas 2 ng hapon hanggang gabi at ang araw ng Huwebes ay nakalaan para sa mga committee hearings. Ikonsidera na gawing umaga ang impeachment trial 9 o 10 o'clock man hanggang 2 o'clock ng hapon o 4-5 oras at ang sesyon ay 3 o'clock o alas 4 hanggang matapos na kami. Bakit? Dahil papasok na rin ang panukalang budget para sa taong 2027. Kailangan mag-conduct ng hearings ng Senado. So habang wala pang ginagawa sa plenaryo, pwedeng suspindihin ang sesyon, suspindihin ang rules para makapag-hearing yung ilang mga komite kaugnay ng budget o kaugnay ng ibang panukalang batas. Una nito ay naghahanap na ang liderato ng Senado ng lugar sa labas ng Senado na maaring pagdausan ng hearing sa 2027 national budget. Dahil sa ngayon ay 3/4 na lamang ang natira sa mga committee rooms, ang karamihan ay ginagamit ng prosecution at defense sa impeachment trial. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinakakasuhan na ng National Bureau of Investigation si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at labing isang iba pa kaugnay ng pagkamatay ng mga basketball player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang mga detalye ibabalita live ni Giselle Ricafort. Giselle? Go ahead, Giselle. Giselle? Babalikan natin ang report na yan ni Giselle Ricafort. Sa mundo ng showbiz, isang kwento ng katapatan ang ibinida ng aktor na si Epi Quezon. Ito'y matapos ibalik ng TNVS driver ang naiwan niyang cellphone. Naritong report ni Showbiz Angel. Pinuri at pinasalamatan ng aktor na si Epi Quezon ang katapatan ng isang TNVS driver na nagsauli ng kanyang naiwang cellphone. Kinilalang si June Diaz, ang driver ng naturang ride-hailing application. Kwento ni Epi, mula nang nakababa sa sasakyan, halos 3 oras na raw ang nakalipas nang napansin niyang nawawala ang gadget. Nagkataon namang tinatawagan ito ng kanyang misis at anak at doon nga'y sinagot na ito ni Mang June. Ang tapat na driver sa gustuhang maibalik ang kanyang gamit, pinili raw pala talagang manatili sa area kung saan siya ibinaba. Sa huli, ka nga ni Epi, ang mga ganitong klase ng katapatan deserve to be celebrated. Faith and humanity restored. Samantala, kasunod naman ang naturang post, binigyang pugay at inalala ng aktor ang iniwang legasiya sa industriya ng amang si Dolphy, kasabay ng 14th death anniversary na nag-iisang comedy king. Para sa MBC TV Network News, mga Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin ang report ni Giselle Ricafort kung saan pinakakasuhan si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at 11 iba pa. Alamin natin ang buong detalye mula kay Giselle Ricafort. Giselle?
Babalikan na lang natin ang mga detalye ng balitang yan na kaugnay pa rin sa pagkamatay. Update ho ito dahil natapos na ng NBI yung investigasyon at ang bola ay inihain na ngayon sa Department of Justice. At yan po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.